Nadia Montenegro here. Welcome to Season 5. Hello! Happy post-Valentine's sa inyo lahat! Kamusta po ang Valentine's nyo kahapon? Sana po it was filled with love, with all your loved ones. And now, isang napaka-complicated na dish. But, like what I always say, huwag ma-intimidate dahil kahit anong hirap at kahit magkamali, maaayos at maayos ang inyong luto. This is one dish that is part of my cookbook. Have I cooked for you na sana nakabili na po kayong lahat. At sana kahit papano ay nakatulong po ako sa inyong hapagkainan at napasaya ko ang mga pamilya at mga anak ninyo sa mga na-share kong mga dish. Ito po ang isang dish na nakakapamatay daw, sabi ni Carlo Aquino. Isa sa aking mga anak na mahal ko. At oo, isa to sa paborito niya. Dahil pag nasa taping kami noon ng Better Half at sa Playhouse, ito ang parati kong dinadala para sa kanya. And now, I want to share this all with you. Mukha lang pong marami, pero hindi. Dali i-explain ko kung bakit. Let us start with, we have cooking oil, garbanzos, pepper, salt, bacon, ham, chorizo bilbao, potatoes, garlic, onions, beef po na pre-boiled na, pata, pork pata, hind or front, doesn't matter, chicken, cabbage, carrots, pechay, bagyong beans, 2 cups of tomato sauce, and we have chopped onions. So, hiwalay po yung onions na para dun sa pot at hiwalay po yung onions dun para sa ating sauce. And 10 cups of water nga ang nasa cookbook kasi gagamitan natin dito. At habang pabawas ng pabawas ang ating tubig, pwede po nyo dagdagan. So, just prepare 10 cups. But not necessarily you put 10 cups in the pot, ha? Dahil magiging soup na to. Let's start with our cooking oil. So, bawang muna. And then we will add first our bacon. May iba po ginagamit po nila yung bacon slab. Yung para po siyang liempo cut. Mas maganda po yun kasi pochero is like a Spanish dish. So, kaya po tayo meron ito chorizo bilbao and bacon para may smoky flavor. So, we will put our chorizo. Lahat po ng mga smoked meat, yan. Ilagyan na natin agad. We have our ham, smoked ham. So, yan pa lang po dun sa tatlong yan. Sa ating bacon, ham, at chorizo bilbao, alam nyo na po kung anong lasa ng ating pochero. Cocido. Yes. Actually, halos pareho lang. Yun nga yung sinasabi kong difference. Yung meron kasi siyang soup base lang, yung clear lang siya, at meron talagang tomato. So, cocido, halos pareho lang yan. Bakit ko hiniwalay ang aking onions? Kasi kailangan nga makuha muna natin yung fat nitong tatlong klaseng sausages. And ang aking onions is whole. Kasi ang sarap kainin ng pochero ng malalaki yung mga sibuyas na hiwa. Yan. Pre-boiled na ang ating beef. So we can add it already para dagdag din siya sa ating lasa ng ating magiging sabaw ng pochero. Beef laman is fine, pero kung gusto ninyong kimchi, gusto ninyong beef shank, go ahead, no problem. Just the same. I use pata, but you can use liempo. Sabi ko nga, be very versatile, no? Sa, experimental. Yan. Lalagay ko na rin po yung ating pork. Yung iba po, no, ang ginagawa po nila, luto na rin po yung pork. Kasi some don't like mixing meats together, lalo na pag hilaw at luto. Pero since kasi, yun ng mantika ng chorizo bilbao, yung mantika ng bacon, importante po na ma-soak up din ang ating mga meat. So, mas matagal po maluto ang pork kaysa sa chicken, so unahin po natin yung ating pork dito. Yan. Hinalo ko na po ang aking chicken. I will add a little water just so mag-soak up na siya, no? Ayan.
Around 3 to 4 cups. So ngayon, i-cover muna natin siya, no? At hanggang maluto yung chicken at yung pork natin. Okay lang po na pakuluan nyo muna yung ating pork ng siguro mga 20 minutes more than the chicken before adding the chicken. Ako naman, nilagay ko na, sinabay ko na kasi nga for TV reasons, no? But since we are waiting for the pork and the chicken to cook, here is our pot na maliit, no? Wherein I will share with you how to cook our tomato paste lang para sa ating sinasabi ko sa inyo yung tomato sauce na idadagdag nyo sa pochero pag luto na siya. We'll start with cooking oil. Basic tomato, garlic, onions, and tomato sauce. That's it. So we put our garlic. Chopped onions. So, lulutuin lang natin, no? Just the garlic onions. Hayaan nyo lang siya. Pag half-cook na siya, lalagay nyo lang itong tomato sauce. That's it. Yun lang yun. You can add pepper if you want. You can add salt if you want. Yan lang po siya. Kumbaga parang hiniwalay ko lang po yung tomato sauce. Oo, pinahirapan ko lang kayo sa totoo lang. Sorry. Pero sabi ko nga, I want to keep it real. And I want to keep it simple na ayokong baguhin o magpa-impress. Ito lang po talaga ang aking style and way of cooking. Ayan, hayaan lang po natin yung tomato sauce in low heat. Hayaan po lang natin kumulo. And then, mag-thicken po yan. Dahil yan po ang ilalagay natin sa taas ng ating pochero. Okay, ngayon na malambot na po ang ating pata and our chicken is cooked na, no? Yan. Nakikita nyo po yung sabaw. Pag tinikman nyo po yan, ang malalasahan nyo po dyan, bacon, bilbao, yung chorizo bilbao, and yung ham. So, malasang-malasa na siya. If you notice kanina, I did not put salt, no? But this is the time where you can put salt kasi hahaluin na natin lahat ng mga gulay. And of course, pag kami yung ulam natin, maraming gulay, tumatamis po ang ating luto. Ewan ko kung napapansin nyo yan. At dumadami yung tubig because vegetable has its own water, no? So, kailangan na natin siyang i-season this time, no? But before I season, para isang beses na lang, we will now put our potatoes kasi ito ang pinakamatagal maluto. And carrots, okay? Potatoes and carrots. Mix, mix, mix. Kung gusto nyo pong i-cover yan, okay lang. If you want to wait for the carrots and the potatoes to cook, that's fine. Or half cook, saka nyo ilagay lahat to. Me, I'd rather put it all together na para isang season na lang. May nalaman ako dito, no? May trivia kami kanina nung nag-break, ha? Sabi ng mama ko, yung aking abuelita, yung nanay ng tatay ko, who was born in Madrid, she used to cook pochero. Well, in Spain, it's known as cocido. Yung cocido kasi, ginagamit ko dito is green beans, no? Green beans. Ang lola ko pala, ang ginagamit niya is string beans. So, another dish na pwede mong ibahin at ibahin. Tapos, ang sabi ng mama ko, ang patatas daw hindi daw dati ginagamit sa cocido at sa pochero. Ang ginagamit daw dati because it is a parang poor man's stew in Spain. So, ginagamit daw yan na parang with kamote. So, again, nagpapatamis na naman. So, tama lang talaga na ito yung aking tomato sauce on the side na ginisa with onions and garlic para ilagay sa taas ng ating ulam. And then, we have our pechay. Ang pechay pwedeng wala, pwedeng meron. And lastly is our garbanzos. So if you look at it, ganyan palang maganda na. Para siyang ano, no, Spanish version ng kare-kare. Parang ang dami niyang gulay. Diba? So, hayaan lang po natin siyang maluto sa kanyang sabaw. And then, this is where we will add the salt. At kaya siguro nagustuhan ni Kaloy, unang-una, ang sinabi niya doon sa cookbook is dahil sobrang lambot. So, importante na malambot talaga ang ating beef. Dahil talagang nasisip-sip niya ng flavors ng ating mga nilagay dito sa ating pochero. So, ayan. We will wait for a few minutes, no, para maluto to. Okay, while we're waiting for the pochero, the vegetables to cook, no,
I would like to take this opportunity to thank everyone who came to my book launch dun sa Trinoma last Feb 9. Thank you sa lahat ng sumuporta sa akin, sa aking mga kaibigan, mga pamilya, at lalong-lalo na sa aking mga kamamsis, yung mga galing pa sa ibang mga probinsya. Thank you so much talaga, and to National Bookstore and to ABS-CBN Books. Thank you, and most especially to my VCM family for making this happen. Sa lahat po ng bumili, thank you so much kasi meron po akong pangako para dito sa aking libro. Meron po akong paglalaanan na isang magandang proyekto. Hindi po para sa akin, pero para sa ibang tao. Okay, and now our puchero / cocido is done. And usually po, it is better to serve it in a pot like this, no? Pero mas maliit, mas okay. Kasi ako, sabi ko nga sa inyo, sanay ako sa maramihan. But I will show you how to serve and how to eat it. Ganito pa lang po, maganda na talaga ang presentation natin kasi nandiyan dyan yung mga iba-ibang klase ng ating gulay. So what we will do now is, we will plate it, no? We will take one of each. Ito ang ating pata. And then we have our chicken. Yan. Yan. Lagyan natin ating cabbage. Mahilig talaga ako sa gulay. Pati isda. Yun. Least favorite na gulay. Hala, ano ba hindi ko kinakain? Kapangit na walang maisip sa hindi kinakain. Doon na blanco. Ano bang hindi ko kinakain? Wala pala. Sorry guys, hindi ko. Yun lang pinaka-challenging na question. Ano, hindi ko kinakain? Wala talaga. Wala talaga ako naisip. Ganito ko po kinakain to, no? Lalagyan natin ng konting sabaw. Yan, our garbanzos. Yan. And then, ito yung sinasabi ko po sa inyo na sineset aside ko. Because some people, nilalagay na nila yung tomato sauce dito. Or real tomatoes, no, na fresh tomatoes, nilalagay na nila dyan. Pero pag hindi nila naubos, yun nga, medyo mabilis mapanis ang ating food, no? Naging presentation lang to. Yung parang inartehan ko lang na not all in one, di ba? Pero when you eat, kasi mahilig ako sa tomatoes. So, kumbaga parang added on na lang to. But again, you can put it there, no? So, itong ginagawa ko, I add the tomato here. So, just the same, pag hinalo nyo po siya, it is puchero. So, now, we will try. Sana po talaga i-try nyo to sa bahay. On a Sunday morning, with your family, with your kids, no? Terno po dito, pritong isda. Ang budget po natin dito, nasa 600 to 700 pesos. Kasi po, again, like what I said, it's a full meal, it's a full recipe, good for 10 people. So, for now, I would like to thank the Cookery Place. I would like to thank Radiant Lux and Ever Belena for my hair and makeup. And to everyone, please, National Bookstore po, available na ang Have I Cooked For You. And again, remember to always cook with your heart. Hintayin po natin siyang kumulo. We will cover this. Kung may cover. Sabay na ganap, oh. Yay! Thank you for watching Kusina ni Nadia. Don't forget to like, share, comment, and subscribe.